So yan, full charge na. Tumigil na yung pan niya eh. Okay, full charge na. Bunutin na natin. Yan. So yan, full charge na siya. Tingnan natin, gagamitin natin ngayon 67 volts, may 67 volts siya. Pagka ano, lakas no. So 67 volts po siya. Pagka punong-puno yung battery yan, no? 67 volts. Gagamitin na natin. Nakita nyo naman 67 volts, no? Yung ating 38 ampere na 60 volts na battery. So yun. Papunta tayo sa ano, kukuha kasi tayo ng ano, ng bigas at deep pack ni Mayor. Ano? Saan ko? Okay. So ngayon natin magagamit kung ilang kilometer na itatagal ng isang full charge na 12 hours yun, kasi unang charge eh, ay ating tiyaning battery. Okay? So yan, makikita nyo 63 volts, 64 volts, yan 0 kilometer pa, wala pa isang kilometro, kakalis lang po natin. So yan, nakaka 1 kilometer na tayo, papunta tayo ng Dulot National High School. Ayan, nakaka 4 kilometer na po tayo. Ayan, 5 kilometer na. Palabas na po tayo na, nandito na tayo sa Dulot eh. Palabas na tayo. Okay. Ayan, nakakuha na tayo. Natay natin si Ani. Natay na lang natin dito. Oy! Ane! Ito na ako. Ayan, sobrang traffic pa rin. Tigat ng dala ko kanina. So nakaka 5 kilometer pa rin tayo. Ayan. Yung traffic. So nag-stop over muna tayo para bumili ng malamig-lamig na inumin. Pagkatapos ay umalis na rin kami uli. Tuloy ang biyahe. Ipag mag-drive ang driver ko. Gala-gala marathon to. Nakakailang kilometer talaga tayo. Kasi kahapon, nakaano tayo eh. 40, no? Diba? 40 kilometer. Ano yun ha? Factory charge. Eh ngayon, full charge to. Nalaman natin. Well, kahapon kasi, naka 5 hours na na-charge ng solar. Kaunti lang naman na-charge ng solar eh. Ano. Pero malaking bagay din yun. Ilang kilometer din malamang madadagdag to. So, ako na ang driver ngayon. Napagod na si Mrs. Well, pakana naman natin itong ano na to eh. Road test. Hindi tayo ng sala. Which sounds tayo? Gagamit tayo ng sounds ngayon mga guys. Radyo lang. Kilometer na tayo. Punta tayo ng sala. Dito yung going to Katapatan. Dito naman yung isang daan. Para labas natin ay St. Francis. So iwasan na tayo. National Road. O iwas highway. Konti, at least lumabas man tayo ng highway. Konti na lang. Ito yung daan na yun. Ano? Kita nyo yun. Papakita ko sa inyo yung daan. Para sa mga e-bike na gusto makapunta ng bayan. Dalawa naman yung daan eh. Pag tinuloy nyo to, labas nyo doon sa may ano na. Doon na sa may hospital na. Yung lumang hospital na public na Kabuyaw. Bayan na yun. O kung gusto nyo, lalabas kayo na St. Francis Subdivision. Kakaliwa kayo dito sa lulusotan namin mamaya. So doon sa pinasukan na yun, doon tayo kakaliwa. Hindi na tayo tataas ng bridge. May maliit na bridge dyan na pataas eh. Hindi na kayo tutuloy doon, kakaliwa na lang kayo dito. May alternate road dito papunta ng Sala. Hindi na kayo dadaan ng bayan mismo.
Hindi na kayo lulusot ng bayan mismo. Kaliwa na lang kayo dito. Ito ay going to St. Francis. St. Francis Homes. Yan. Ang nakakaliwa na yan. Yung truck na yon, doon yung papunta yung bayan. Dito, papunta to na Sala. Nestle. Lampas ng Nestle to. So ito yung madaling daan. Para sa mga e-bike, iwas national road o highway na mahabang daan. Dito na kayo dumaan. Konti lang naman rough road dito pagdating doon sa bandang dulo na yun. Ano na yan? Kalsada na. Yan na. Kalsada na. Oh, okay na ulit. Oh. Oh, okay. So, nakaka-18 kilometer na tayo mula kanina. Dating na sa dulo, kakanan kayo. Kasi yan, warehouse yan ng mga bodega yan ng mga brand new na kotse. Yan, kaliwang yan. Bodega yan ng mga brand new na kotse. So kakanan kayo. Papunta, ito na yung St. Francis Hall. Ito, nandito na tayo sa St. Francis Hall. Yan. Diba, makikita nyo, paglabas natin dito, konting highway lang, nasa Sala na tayo. Nandun tayo agad sa Rotonda. Yan, St. Francis Home. Ikaw. Yun na, nilalabasan natin na highway na po yan. At least may clean na lang. Iiwas ita. Okay. Pwede kayong dumaan dito hanggang mga alas 8 lang. Huwag na kayong magtatangkang dumaan dito kung nakaibig, mabagal ang daan ninyo. Dala ninyo. Baka alam niyo na, baka ma-hold up kayo lalo't wala na kayong kasabay. Kasi madilim yung dinadaanan natin doon. Pwede naman ang ibig dyan pagka gabi na. Basta nasa tamang linya ka lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ayan. O, Sala na agad tayo. Diba, Sala. Nandun ang Nestle. Ito, Sala na to. Ito na yung Rotonda. So, nagbiyahe na ulit tayo. Back to zero ulit tayo. Tuloy natin ang biyahe. Kumain tayo kasi kanina. Doon kala pa kay Emer. Sa Sala. Yan. So, biyahe na ulit tayo pabalik. Okay. 2 kilometer na tayo. So, dito ulit tayo dumaan sa may St. Francis. Palabas na tayo. Ayan. Pag nakita niyo yung kantong niya, nakakaliwa na kayo. Hanggang dito pa lang yung tulay eh. December 7 ngayon. Ito pa lang ang tulay ng DNR. Ano? So ayan, 61 volts, 7, 60 volts, 8 volts, 7 kilometer na po tayo. Wala nang malis tayo na Sala. Magbabawas muna po tayo. Babawas ng up. Tingnan po. Alam na ano ba yun? So naka 8 kilometer po. Saan ikot tayo? No, adult. Nakailan yung pinatay mo? 8. 8 no? 8 siya kanina. Okay. So nakakailan na tayo? 8. Tapos yung kanina. Wait lang.
So, patakbo ulit tayo. Kasi nga, kailangan natin alaman kung ilang kilometro magagawa ng 38 na ampere na channel. No? Siyempre, pag battery channel po tayo. Yung A+, para sa mga nalilito, bagamat sinasabi nila na channel din yon, ayun po ay parang sister company. Pero magkaiba pa rin po talaga ang build ng battery ha. Tandaan nyo, hindi po sila magkaparehas ng quality ha. Kumbaga, kung gusto niyo ng budget, yung A+ po. Pero siyempre, wag po kayo masyadong aasa ng durability sa A+. Ano? Kasi magkaiba po talaga yung materials na ginamit. Binabayaran po natin kasi sa channing battery, kaya mahal po ay yung mga materials na ginamit po. No? Para malino po sa inyo. Pero totoo pong channing din po ang gumawa. Pero magkaiba lang po talaga nila, no? Yung materials. So kaya mas mahal po talaga ang channing. Kung gusto niyo po talaga ng magandang performance, siyempre may channing po kayo. Pero kung budget lang ang kailangan nyo, ay di mag A+ po kayo. So, 2 kilometer na po tayo. Nandito tayo ulit sa top. Yeah. Maya madami na tao dito sa kapsa to. Order 45, 46. Yeah. Daming e-bike dito. Pwede din na lang. Hanap na lang tayo doon. Ano? Oops. Alam ko ng base. Para maglakad ko sa loob. Oh, kilometer. Oh, doon tayo. Kaya lang may bata. Sa likod na. Sa una na pick up. Ito? Siya sa una na pick up. Pagkatam na ayos. Go up. Yeah. Yo, 4 kilometer. Kaya muna tayo dito. Tayo na base mo. Yak, tabi ka dyan ha, baka maano ka lang. So, kaya pala ito malaki, ayan pala, ang ganda. Sakto pala yung kanilang trapal, pa ganyan. So, ganyan pala siya kahaba talaga. Ayan. Kahit wag na pala natin tupiin ganyan na pala. Para malaki yung niya. Ganyan na siya. Honda Civic po ito Honda. Ayan, Honda. Pati po ang gulong natin Honda, pati po ang ating natanggal na sticker, Honda po yan talaga. Tapos, ang ating pong steering wheel ay Honda din. Honda boy po tayo So yun, start na natin. Paandar na tayo, tapos si zero ulit tayo. So yan, zero. Full pa rin halos yung battery natin Yan. So nung tumigil tayo, 4 kilometer tayo. So add lang natin ulit. Hindi na, bago na magdaan. Nanabi ako sa isa pa. Dapat may pagkailaw na kayo. Yes, madam. Kapit ang gabo. Wag! Woo! Yeah. Mag-iikot-ikot po muna ako, Ako lang, pamalasip cellphone ko. Ayos lang ba kayo yan? Hello, cellphone talaga.
Ito may ihaw. Ah, Ayan o, sa kaliwan mo, ayan o. Ayan o, ayan o, sa kaliwa mo. Ihaw. yan, tara. Ito mo kakain. Bumaba muna kayo, bata doon na lang ako. Baba na, Sen. Finish. Kahit ikaw na lang doon ako, sa may kotse, sa may motor. Teka lang. Tama. Okay. May nakita silang ihaw, dito muna tayo. So yun, so far nag-enjoy naman akong gamitin to. Parang pakiramdam ko napakalaki talaga nung storage ng battery natin. Kasi alam niyo, ito lang, nakakailang kilometer na tayo Ay, halos full pa din, tingnan niyo. Ayan. Full pa rin po siya, tapos naka-electric fan tayo. Pero napansin ko kapag nakabukas yung stereo natin, medyo tas natakbo tayo, medyo malakas-lakas yung pinakain. Pero maganda nito, pagka halimbawa, napunta tayo dun sa sala kanina, nag-stop over tayo, kumain tayo, siyempre pa tayo marina. Tapos, nag-harvest yung ating solar. Dahil malaki yung battery natin, talaga namang nakakatulong. Dahil kapag sikat ang araw, pagbukas nito tapos yung stereo, kaya halos hindi naman nakakabawas doon sa ating battery. Kaya na kasi ng solar, yung stereo saka yung electric fan. So pwede kayo tumambay pagka maaraw. Ganun. Kung meron nga kayong ilalagay na parang kill switch doon dito, may palalagay talaga ako. Parang in case na halimbawa, nakatambay ako, ayaw ko talagang mabawasan yung battery. At araw naman, pwede kong i-off or para hindi na kailangan bunutin pa yung connection ng battery para hindi magkonsumo, pwedeng magpalagay na lang. So bumili tayo ng mga ipapalagay, no? So cable na lang ang kulang. Nagkapakbo tayo kasi yun lang ang downside nito, wala siyang neutral, hindi kagaya ng sa ibang brand may neutral. Ito wala po. Ayan, drive lang siya, dapat meron siyang neutral. Drive lang, wala siyang neutral. Ayan, may namamalimos po. Ano yun, Nami? Nagpaluto ka? Hindi nga, nagpaluto ka nga. Ayan. So yun yung mga naano ko lang. Pero, mabilis siya, sa totoo lang. Mabilis talaga siya. Nakaka 55 siya talaga na speed. Tama na yun para sa isang electronic bike. No? Tapos, kasi bilis din siya nung Beetle. Alam niyo yun, yung Beetle na EV, e-car. Lamang lang dito ng battery kasi parang siyang 60 volts yung Beetle. Tapos ang storage noon ay 50 ampere. Ibig sabihin, yung amperahe niya. Pero parehas silang tas ang makina yata noon 2,000. Ito naman ay 1,800, halos parehas na lang. So bali wala din kung alam mo yung differences ng dalawang makina kasi alam mo sa totoo lang. Hindi, kung tutusin, parehas lang naman silang ng torque noon. Ang takbo din kasi ganun din, parehas lang. Kahit naka-EV siya, yung Beetle yung sinasabi ko yung Beetle, hindi po yung mga EV talaga na pwede sa expressway, mabibilis talaga yun. Yung Beetle po, yung maliit lang na EV, ang gumawa din kahit mayroon din siyang brand na right. Yung mga tigwa 170, 150 to 170, parehas lang po ng speed yun. Ang maganda lang doon, may aircon. Yan. Saka malaki lang yung storage. Dahil nag-upgrade tayo, parehas na rin halos yung storage na 50, malayo pa rin, 38 to. So mas matagal lang biyahe noon, mas madaming kilometro yun. So yun. Hindi naman tayo nabiyahe ng dire-diretso, so pahipahinga lang tayo. Mamaya takuli tayo. Ipa-plus na lang natin lahat, ito-total na natin. So yun. So umandar na ulit tayo. Makita ko lang sa inyo. So back to zero ulit tayo. Ayan. Meron pa tayong 60 volts. Galing na tayo ng Mulod, tapos pumunta na rin tayo ng Sala. So meron tayo ngayon nag-traverse na tayo, 60 volts. Ayan, tingnan pa natin kung hanggang saan pa yung sasagat natin na makukuha natin kilometer.
Pag-iikot-ikot tayo sa, ano, sa mga lugar dito. Naulan-ulan dito. Ayan. Alam mo, maganda. Pagka talagang taga dito ka sa Kabuyaw, ang e-bike, may enjoy mo. Oo. Kasi, hindi naman kami apektado masyado nung ano, yung ban sa highway. Kaya nga na tinuro ko nga sa inyo kanina, gusto namin pumunta sa Sala o bayan ng Kabuyaw, may nadadaanan kami alternate road. Okay. Kung saan na hindi na kami dadaan doon sa mahaba sa highway. Siguro, pag inabot lang kami ng gabi, doon kami nadaan pabalik sa highway. Pero nasa tamang linya lang kami. Tapos lusod kami ng katapatan. Oo, ganun. Sa laki ng Kabuyaw, pag ina-attend ko yung anak ko, Gulod, elementary school, ilang kilometro din yon. Pag pupunta kami ng Mabuhay, oo, ilang kilometro din, 9 kilometer din ang Mabuhay mula dito. So, isipin mo, nakakatipid kami sa gasolina. Okay? So, malaking tulong sa aming mga taga dito, sa Kabuyaw, yung aming e-bike. Yes. Kaya may mga dahilan, may reason pa rin ko bakit may mga lugar na bawal na yung ano, may mga daan na bawal na yung e-bike. Marami pa rin pong bumibili. Yun lang ang problema, nabubuli tayo. Kaya ilang beses na rin huminit ang ulo ko kanina. Let's say, halimbawa, sa mga nakakapanood, kung ikaw man, halimbawa, nakamotor ka, bakit lang tayo nagpumotor ha? Alam mo naman na nagpapatras yung e-bike, pag mainit ang ulo mo, kailangan mo padaanin din sila pagbigyan. Hindi yung parang inis na inis ka sa amin. Diba? Isang araw, meron akong pinagtripang na nakamotor. O, siningitan yung naka-e-bike, nakakita ko, dala ko yung ano ko, 4-wheel ko. O, di, ginitkit ko rin siya. Kung ikaw man yun, malas mo. Sabi ko nga sa'yo, pag ikaw naman ang nakasabay ko, kayo mga maaanga sa kalye, babawian ko kayo. Pasensya na. Kasi di ba, dapat respetuhan lang tayo sa daan. Ganun lang yun. Oo. Kahapon yan. Nan-trip din ako ng nakamotor. Yung anga sa kalye Oo. Inagad-hagad-hagad ko. Hindi ko pinalusot. Oo, di ba? Tandaan nyo, lalo yung mga ganitong 4-wheel e-bike, huwag yung sabihin, mga wala kami pera. Isan, bumibili kami ng e-bike lang, pero meron din naman kaming mga sasakyan. At siyempre, ang advantage sa aming mga kagaya namin, mga e-bike user din, tapos may 2-wheel din, tapos meron din 4-wheel, mas patitulungan naman kami sa kalye. Maliban lang kapag gusto namin pumawi. Yan. Kalimitan din naman sa nilalag. Pero kalimitan mga nakamotor, single motor, yan yung maaangas. At tingin sa mga e-bike kaya, pagka talagang dala ko e-bike, talagang na-i-stress ako. Actually, pagka kotse yung dala ko, medyo na-i-stress na nga ako eh. Mas lalo ako na-i-stress kapag minsan e-bike yung dala ko. Ang daming mga mga single motor na alam mo ko ay nako. So yun, nandito tayo sa isang village. Nag-iinig tayo dito sa isang village na to. So nakaka 3 kilometer na tayo mula nung umalis tayo sa Cabos. Sa mga nakapamilyar sa lugar na to. Isang village to. Yan. Ayan, kilala niyo yan. Sa mga panood, ayan. Isang village to. Kaya may ginagawang yan. So dito tayo nag-iikot-ikot. Ayan. I-reklamo na yung mag-ina ko sa likod. Napuputikan sila kasi umuulan-ulan. Napuputik na daw yung sa likod. Titingnan natin ha. Ayan, palabas na po tayo. Kilometer po tayo. So ayan, 8 kilometers na po tayo. So bali po, ito pa rin na tinatakbo niya. 3 bar na lang na may 56 volts. Kita nyo? Malapit na rin siyang mag-lobat. Tandaan nyo, kapag nasa mababa na sa 50 volts, nandun na yung times na mahina na rin yung takbo ng e-bike ninyo.
Kasi nauubos na rin yung laman. Kaya nga maglalagay tayo ng percent ng battery dito, yung voltmeter na may percent para mas nakikita natin talaga yung tunay na percent na lang talaga ng battery. Ito kasi wala eh. Nakalagay lang voltahe lang saka bars lang, mahirap yung basahin. So kailangan talaga natin magpalagay ng voltmeter. Okay, voltmeter at kung ano-ano pang palalagay natin, yun yung i-add natin dito. Baka maglagay na rin tayo ng dust cam para may kita tayo sa likod. Ganun ang gagawin natin. So, yan. Magpapaliko lang tayo dito. Magpapaliko. Papaliko na tayo. Yan. Mamaya na daw. So, nandito lang tayo. Kasi nakakalagay yung kantong yan. Papunta ng ano yan, ng school. Yan, 59 volts. Pagka nakatingil tayo, 9 kilometer. 9 kilometer tayo. Hindi tayo nagpapatay ng electric panala. Yan, umaga naman. Yung dalawa doon nakalagay. Tingnan natin kung anong kondisyon nila doon. Tingnan. Paano kayo natutumihan dyan? Yun. Okay. Pero ang ganda, no? Natalsikan. Parang hindi sila. Tingnan ko nga. Bars na. Ilang total na ng kilometer? 9 kilometers pa. Hindi ko pa natototal eh. Total mo na. Naiiwan ko eh. Saan? Yung cellphone ko naka-charge doon. Hindi ko alam yung total nun. Basta may 9 kilometers tayo ngayon. Be careful. Ifo daw. Be careful daw. Ifo daw da ibay. Ifo daw da ibay. Mama, I will phone that day. I will phone that day, Mama. Tinapon ko na. So yan, pag pinipiga po natin, yan, 12 volts tayo. 58 volts. Hello. Daddy. Yan, pagka pinipiga po natin. Tumbang na lang po. So, So, papalik ulit tayo ng ano, ng apps. Hindi meron pa talaga ng titira. Yan, pakita ko sa inyo. So, 16 kilometer na tayo, 57 volts. Huwag anak, huwag mo ano. Yan, naka 3 bars pa rin, nag 3 bars pa rin. 16 kilometer na tayo. Kaya rin pagka nakasagad yung ano, ating accelerator, kaya nagto 2 bars siya, nag-51 volts siya siya, nagwa 1 bar na. Pero pag binitawan ko, ayan o, 3 bars pa din. Ayan o, kupit. Mamaya, tingnan natin yung total ng mga ginawa natin. Ayan. So, sa caps ulit tayo. Papunta ulit tayo ng caps. 55 volts. Daddy, di ba? Ayan o, caps na naman. Caps na naman. Ito kasi masarap mag-testing talaga ng mga ano. Ayan, 16 kilometer. 41. Okay mo, 40 volts pa. 1 bar na lang. 52 volts. Oh, nagti 3 bars pa din eh. Nagwa 1 bar na tayo. Ito, isang balik na lang ito. Dating natin ito. Umiikot lang tayo sa rotonda. Ayan. Ayan, babalik na ulit tayo. Kasi nagwa 1 bar na rin eh. 52 volts na lang po, 53 volts. Ayan, nagwa 1 bar. So pag ganyan, sign na yan para buwi. Kasi nasa 3 kilometer din ang ano eh, ang caps, mula caps hanggang atin. Kailangan na namin pumalig. Pero kung maaraw pa, okay lang. Magcha-charge ko yan eh kapag nag-stop kami dito. Ayan, nagwa 1 bar na siya eh. Diba? Take two ba? Yeah. Other. Kasi natin uwi-uwi na. Yeah, other two ba? Yeah. Cola! Cola! Yeah. Alright.
So 20 kilometer na po. Joy ay Tama, mga 21 kilometer. Nais ay Isang kilometro pa. Wala gate kasi namin. Yan doon sa bahay. Isang kilometro pa. Kaya nasa 20 kilometer pa. Nais sa akin. Nais ay Mula doon sumiigil tayo kanina. Ha? Pati ay Galing no, nakabalik pa tayo sa Cubs. Nakapunta pa tayo sa Southville. Yan, nag-sign na siya ng gas. Punta ko po. Kaya malapit na po tayo. Kasi 47 volts na 1 parang malakas. Pero ang lakas pa rin po na makina. Hindi po tayo nagapang. Ito 20 kilometer. Bawal para na po. Pakto lang po yung ano natin. Okay. Sakto. Sakto. Paano? Bitaw-bitaw lang ako. Dapat na talaga siya. Total natin. Mamaya. Shortcut na tayo dito. Pag-voting kasi tayo. Tama na, oh. Sabi sa inyo, pagka nag 50 volts na yung ano ninyo, sabi ko niya 21 kilometer. Ayan, nag-empty sun na. Sabi niya malapit na po malobat. So, sakto lang pag-uwi natin. Ada wabala, ada waba. Wabala daddy. Waba. Okay. Ayan. Wala, humina na po. Saktong-sakto po. Ayan, saktong-sakto. Oh, lobat. Ayan, napasok na po namin. Ay, ikot ko lang. So, naka-total po tayo na 49 kilometer. So, yung kahapon natin, so malaki-laki na rin pala yung ano, yung factory charge nung kahapon, yung pag bumili ka ng bagong baterya ng Channing, may laman na. So, yun yung tinatawag na factory charge. Pero again, dahil nga nagpahinga tayo noon, nakapag-charge pa si Solar ng 5 hours. So, nakatulong kaya naka 40. Yun po yun, no. Pero kung hindi siguro nag-charge yun, no, at tuloy-tuloy, wala po siguro 40 yung ano, yung hindi po tayo aabot ng 40 kilometer kasi nakapag-charge pa siya eh. Umalis muna tayo kasi di ba nga bumili nga tayo ng cellphone sa SM Santa Rosa. So naka 5 hours siyang nakapagkarga kasi alas 3 po tayo noon eh. Umalis eh. So ngayon, ito yung full charge, tinarge po natin ng 12 hours ay naka ano po siya, 49 kilometer. So halos 50 na yon. So tama naman po yung range no na kapag pala ikaw ay nakapag 38 ampere na, ay makaka 50 ka na kilometer talaga kapag ginamit mo siya na as full charge po yun. So yun, ang ganda po no. So saka kitang-kita ko na hindi pa taas baba yung ano, saka hindi ako kinakabahan kahit na 1 bar na siya, tumatakbo pa siya ng mabilis. Kahit 2 bar na pala, tumatakbo pa siya ng mabilis, nagpo-40 pa siya. Unlike doon sa 20 ampere lamang na battery, pag 2 bars na wala na, dapa na talaga siya. So yun po yung kaibahan kapag po, kasi ang laki naman talaga ng battery ng Channing ng 38 ampere. So yun, mag-upgrade po kayo pag ganito, yung 4-wheel e-bike, mas maganda po mag 38 ampere po kayo para mas madami pong maitakbo. No? Yun po yung ano. So yun, maraming salamat sa Ace, Ace Toys and Wheels. Sa kanila po natin nabili yung ating upgrade na battery na Channing na 38 ampere. 60 volts po to, 38 amperes. Kaya kung mag-upgrade kayo, yung 38 amperes po, no? So medyo pricey kasi Channing siya. A+ mas mura. Pero kung gusto niyo talaga makuha niyo talaga yung magandang quality, siyempre mag-Channing po kayo. So ito po si Dansky at ito si YT, ang ating 4-wheel e-bike na kite. Okay, maraming salamat at abangan niyo yung mga susunod po nating mga gagawin, mga i-adds natin dito. Papalitan natin yung side mirror kasi hindi ko gusto.
At maglalagay tayo ng voltmeter. Maglalagay na rin tayo ng tawag dito, extra charger ng phone. Kasi yung dito po, although may USB yung stereo, hindi po pwedeng pang-charge yun. Tandaan nyo po, hindi po. Yung USB po nito, hindi po pang-charge. Pang reader lang po ng MP3. No, balolobat lang kayo. So kung gusto niyo maglagay kayo talaga ng charger, kung nabibili naman. Tapos, dashcam, maglalagay po tayo kasi para mas maganda sa likod, kitang-kita natin, hindi tayo maasa lang dito. Kasi iba yung kagandahan. Kagaya na kay Pote ang nilalagay po natin. So yun, maraming salamat sa sumusubaybay. Maraming salamat. Ito si Dansky. Rock on.